Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na tinanggi ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong pananaw ng Malacanang sa bagong paratang ni VP Sara? Nonsense, Gigi. Yan yung sagot ni Palace Press Officer Claire Castro nang matanong tungkol nga dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte habang nagrarally yung kanyang mga supporters dyan sa The Hague. Sinabi rin kasi ni Vice President Duterte na malinaw na sinusuportahan hindi lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama na rin si dating Senador Antonio Trillanes IV doon sa investigasyon ng International Criminal Court. Ang tingin nila kumbaga may sabuatan. Etong sina PBBM, Senador Trillanes at ang ICC, kaya patuloy pa rin na gumugulong yung kaso laban sa dating Pangulo. Pero syempre, sinasabi ng Malacanang dyan, parang wala namang basehan itong mga pinagsasasabi ni VP Sara. Pero sabi ni VP Sara, malinaw na traidor ang Pangulo at ang dating Senador. Pakinggan muna natin yung sinabi ni VP Sara sa harap ng kanyang mga supporters sa The Hague. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Marcos supporting ICC, ICC supporting Money! Marcos. Money! Pero Gigi, ang sinasabi ni Undersecretary Castro, baka naman out of frustration. Kaya nabanggit ni VP Sara mga ganitong kataga dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin yung kanyang ama dyan nga sa detention facility ng ICC. Pero iginiit nilang muli na walang kinalaman si Pangulong Marcos kung ano man yung kaso ngayon ni FPRRD dahil ang kaso na yan ay isinampa pa taong 2017 at nung panahon na yon hindi pa naman nakaupo sa Malacanang si Pangulong Marcos. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. At Maricel, kasama rin sa tinawag na traidor ni VP Sara, si dating Senador Trillanes. May sagot na ba si Trillanes dito? Yes, Gigi, ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, nahihibang na itong si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Trillanes, malinaw naman daw na yung kaso na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC ay bunga ng ilang taong investigasyon na isinagawa ng ICC. At hindi rin naman daw ito maikakaila dahil maraming Pilipino rin naman daw ang nakakaalam tungkol sa patayan na nangyari dito sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil nga doon sa ipinatupad na anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Gigi. At nabanggit din ni VP Sara na duda raw siya na totoong mga biktima ng drug war na nasa listahan ng ICC. Bakit ito nasabi ng bise? Gigi, iniugnay kasi ni Vice President Sara Duterte yung iba raw kaso ng extrajudicial killings na baka mamaya napapagkamalang biktima noong sinasabing drug war ng administrasyon ng kanyang ama. Ang sinasabi kasi nitong si Vice Presidente, dito raw sa Pilipinas, pwede ka raw mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. At yan ay maituturing din na EJK. Baka mamaya yung iba daw ng mga kasong kasama dyan, iniuugnay din doon sa drug war na ikinaso naman sa kanyang ama. So narito lang, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK.
Pero syempre, Jiggy, hindi pinalampas ng Malacanang yung pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung totoo itong mga sinasabi ni Vice President Duterte na talagang merong gunfire, meron talagang pwedeng i-hire na gunman sa halagang 5,000 pesos, anong nangyari? Bakit daw hindi ito na-aksyonan nung panahon ni dating Pangulong Duterte at siya naman din daw mismong opisyal ng gobyerno? Ano raw bang nagawa niya para tugunan ito? Kung totoo raw na merong impormasyon si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa sinasabi niyang 5,000 pesos na halaga para makapag-hire ng gunman, dapat daw magbigay siya ng datos doon sa mga concerned agencies nang sa gayon, masolusyonan itong problemang ito kung totoo nga siyang issue dito sa ating bansa. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.